Okay, so it's me again. And pang 25th day na today, nung nalaman ko na I have mental disorder. And ngayong video na to, gusto ko lang i-share yung mga natutunan ko for 3 weeks. Okay, so since na-check na ako ng psychiatrist ko, right? And syempre may in-issues siyang gamot sa akin. And I'm not taking it for 2 weeks na. Tinake ko lang siya for 1 week. Pinawala ko lang yung hinig ng katawan ko, yung araw-araw ko nararamdaman. Di ako makatulog. Lagi akong, parang may kaba sa dibdib ko, parang may hollow block sa nakadagan sa dibdib ko. Yan, pinawala ko lang siya for 1 week. Pero while taking that medicine, right after na ma-diagnose ako ng psychiatrist ko, nag-research na ako regarding paano kumalma naturally. Ayoko mag-depend sa gamot. Seryoso. Kasi may mga side effects pa yan eh. Oo, makakatulong siya ngayon. Pero yung side effect niya in the future, hindi natin alam, diba? So, ako, napag-desisyonan ko na ayoko talagang umasa sa gamot. Isa sa mga natutunan ko, totoo to, sinabi to ng tito ng asawa ko. Lahat ng nangyayari sa'yo, andito lang. Nasa isip mo lang lahat yan. At kailangan mo siya labanan. That's very, very, very true. And I was sharing some videos on how to declutter your mind, right? Kasi dun talaga magsisimula lahat. And everything will follow pagka sobrang clear na ng isip mo. Hindi pa clear ang utak ko andito pa rin ako sa healing process. Kasi I'm still having anxiety every now and then. Sa ngayon, I'm so kalmado. So that's why nag-take ako ng video. And happy vibe lang. Ganyan lang. Kahit may mga problema. So, ano yung mga natutunan ko for the past 3 weeks? Wala man ako ibang kalaban eh. Sarili ko lang. So, mas naging watcher ako. Watcher saan? Sa thoughts ko. Mas naging observant in my own thoughts, ha? Naging observant ako ano yung mga naiisip ko. Actually, nagagawa ko to. Nagme-meditate ako. Mas na sobrang clear ng parang yung presence ko. Mas naiisip ko yung mga pumapasok sa isip ko. And kapag pumasok siya sa isip ko, pinapangalanan ko siya. Wala ka naman ibang pwede yung pangalan. Kung ano yung mga pumasok sa isip ko, nandito yung negatibo, nandito yung positibo, di ba? So, halimbawa, ayan, katulad niya ngayon nakaupo ako, di ba? So, sa mga katulad natin may mental disorder, kahit na kalmado tayo, yung isip natin, saan-saan yan? Kung nasaan-saan napupunta. Halimbawa, naiisip ko na, hindi ko kayang gawin to. So, ina-address ko siya. Nag-iisip na naman ako ng hindi maganda. Nag-jump na naman ako sa mga mangyayari. Hindi ko pa sinusubukan, nandun na naman ako sa future. Ganon. Talagang ina-acknowledge ko. Yan, negatibo na naman. Ganyan. Inaaway ko na yung mga negative thoughts na yan, di ba? Okay lang, tawagin nyo na ako sira ulo. Hindi nyo ako maiintindihan. Alam ko yung mga tao na makakaintindi sa akin. At dun sa mga hindi, please pass the video. Next video na po kayo. Tapos, marunong na ako mag-say no. Again, no sa sarili ko, pag-iisip. Kapag paulit-ulit naglo-loop siya, yung mga negative, bigla akong sisigaw dito. Bigla akong sisigaw, minsan malakas, minsan sa loob lang ng isipan ko. No! Ganun! Stop! Ganyan! Parang pinipigilan ko na yung sarili kong mentalidad na tama na yung pag-iisip ng mga ganyan. Isa yan sa mga natutunan ko, ha. Guys, pakinggan nyo yung mga sinasabi ko. Kasi makakatulong talaga sa inyo to. Promise. I swear to God. Tapos, meron kasi akong binabasang book. Meron siya tinurong trick sa akin. Rubber band trick. Pakita ko sa inyo. Lagi ako may suot na goma sa wrist ko. Kasi like for example, nakaupo ka, tingnan mo yung rubber band. I-observe mo kung ano yung pumapasok sa isip mo.
kung negatibo ba or may positive na ba. Actually, ako sa ngayon, so kaka-start ko pa lang 1 week ago itong rubber band na to. Rubber band trick. Kapag na notice ko na puro negatibo yung pumapasok sa isip ko, ang ginagawa ko, nililipat ko siya sa kabila or pinapop ko siya. Ini-snap ko siya sa wrist ko. Kasi yung physical interaction na yun, nakaka-distract siya sa negative thoughts. Parang mababaling sa rubber band yung iniisipan mo. Isa siya sa mga nakakatulong sa akin ngayon na. And lastly, pinaka-importante kong natutunan for 3 weeks. Know your triggers. Especially nung nalaman ko na I have mental disorder. As in, thrice a day akong nagme-meditate. Inaalam ko. Although alam ko naman na kung saan ako natitrigger. Yung mga past events nga sa buhay ko, yung nagkukos ng triggers ko. Hindi ko lang siya ina-acknowledge na yun. Pero, sa totoo lang, yun talaga. Pero kahit na alam ko na, napagdesisyonan ko pa rin na alamin, mabuti. As in, yung mga maliliit, hanggang sa maliliit na bagay. Kung ano ba yung mga nagkukos ng anxiety ko, ano ba yung nagkukos ng depression ko. Lahat ng triggers, talagang hinimay-himay ko sa thoughts ko while I'm meditating. This is only for 3 weeks, ha. I'm not saying na magaling na ako ngayon. Hindi pa po. I am super far from being magaling. As in, ngayon, nandito pa ako. Nandito pa lang ako. Sa simula pa lang ako. Pero, I'm super proud of myself sa nagawa ko for 3 weeks. Nagawa ko sa sarili ko. Nagawa ko patahimikin yung maingay kong isipan. Hindi pa siya totally tahimik. 'Di ba? Kaya nga sinasabi ko, hindi pa ako magaling. Kasi, ang goal ko is ma-master ko yung pagiging kalmado eh. Hindi nyo, from being sad girl, nagkulong-kulong ako dito sa kwarto. Lungkot-lungkutan ako. Tinatawanan ko na lang siya ngayon. Sa sobrang stress ko, napapanot na ako. Pero look, my baby hairs, they're coming out. So meaning, nagiging positibo na naman ako sa buhay. Nakikita ko na siya. I am being positive and I am healing good. Isa sa mga chapters dun sa book na binabasa ko, meron kasi dun isang verse na tumatak talaga sa isip ko. Sabi niya dun, ang negative thoughts daw kasi is parang velcro sa brain cells natin. And the positive thoughts is like Teflon. Hindi siya na-attach. So, para malabanan yun, i-absorb mo yung mga positibo. I-absorb mo mabuti. Or for today's video, yun lang muna masishare ko sa inyo. Pero I promise na I will share a lot of knowledge on how I am recovering from this disorder. So again, people of the Philippines, stay healthy, not just physically, but mentally and spiritually. Lalo na emotional. Okay? Ciao!